Good day po sa lahat. Share ko po ay ang apple kung sa atin ay mansanas. Una, ang bunga nito ay matunaw o nagpapadalisay ng dugo dahil sa iyong malikasido kung alin man ito makapaglaman, ito tinatanggal ang hindi kailangang tira sa pamagitan ng metabolismo. Isang mansanas mabilis makapagpagaling ng rayoma at gota. Ito rin magdulot ng mabuting mga resulta sa kaso ng arthritis. Sumangguni sa sulat sa ibaba. Pag-aayuno ng mansanas magdulot ng mabuting mga resulta sa mga kaso ng pagkagumon sa tabako at alak at sa paggamot rin ng bulait. Ito rin tumutulong sa kaso ng bronchitis at mahalak na ubo. Sumangguni sa sulat sa ibaba. Sulat. Para sa pag-aayuno ng mansanas, ang pamamaraan ay minungkahi ni AC Sass ay gaya ng sumusunod. Sa unang araw, kumain 1 kilo ng mga mansanas sa 3 iba-ibang oras ng pagkain. Sa pangalawang araw, ang dami na maaaring maging nadagdagan at sa isang kakaunting mga araw, ang dami ng mga mansanas para maging kainin maaaring maging 2 kilos. Kung ang mansanas ay ginawang walang mga spray na kimikal at mga patabang artificial, ang prutas ay dapat na kinain kasama balat. Ang pag-aayuno o panlunas maaaring tumagal ng isang kakaunting mga araw o kahit na 2 o 3 linggo. Ang dami ginamit depende sa iyong uri ng iyong sakit. Kung ang pasyente makaramdam ng hindi mapalagay, siya maaaring tumigil ng pag-aayuno sa isang kakaunting araw. Ang juice ng iyong mansanas nagpapagaling ng impeksyon sa baga. Mansanas juice ginamit sa magmumug ay inirekomenda para sa namamagang lalamunan at pamamaos. Ang mansanas juice ay ginamit rin para sa pamamagang mga mata. Hugasan ang mga mata 2 beses sa isang araw kasama ng 1 rolyong lent. Bukod sa pagiging ginamit bilang isang pagkain, pulbos na mansanas ay ginamit para gamutin malubhang kabag sa musmos ng mga bata. Ang sariwa o inihornong mansanas ay mabuti para sa problema sa dibdib. Sapagkat ito ay naglalaman ng maraming iron, ito ay ginamit sa bronchitis, tuberculosis at hika. Ang balat ng iyong puno ay ginamit sa pamamagitan ng decoction bilang isang tsaa para sa pasulpot-sulpot na lagnat, biliousness, bato sa pantog, amenorrhea, digestion, pagkahilo, nagsusuka, pumisil ng maigpit ang mga sakit sa iyong bituka, dysenteria at mga sakit sa lapay at bato. Bilang isang panghugas, ito ay ginamit para sa mga kagat ng insekto, sakit ng ngipin at pigsa. Karaniwang dosis. 20 gramos ng mga preskang damong gamot o halaman ay ginagamitan ng 1 litrong tubig. Subalit, kung tuyong damong gamot ay ginamit, ang abutin ng halamang sangkap ay dapat maging 10 gramos. Karaniwang dosis para sa matanda, 4 o 5 tasa sa isang araw. Para sa mga bata, edad 10 hanggang 15 taong gulang, 3 hanggang 4 na tasa sa isang araw. Edad 6 hanggang 9, 2 tasa sa isang araw. Edad 2 hanggang 5, 1 tasa sa isang araw. Edad 1 taong gulang, kalahating tasa sa isang araw. Mababa sa 1 taong gulang, 1/4 o kaunti pa sa 1/4 na tasa sa isang araw. Ito po ang mapakinabangang talahanayan para sa panandaliang mga sukatan. Kayo na lang pong bahalang tumingin. Maraming salamat sa panonood. See you on my next post. Thanks!